Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo kung anong klaseng puno ito'y puno po ng rima. Kung inyong pagmasdan ng punong rima, ay talaga namang kulay brown at magaspang. Ayan. Nakita ninyo na may mga taga-taga, ibig sabihin nun ay pinapadami para bumunga. Pinabubunga para panakot ito ng iba na pagtataga inyong katawan ay bumunga ka, kung hindi, sabi nila ay papatayin o puputulin. So yan ang panakot ng ibang tao. So inyong pagbasdan, ayan po ang kanyang mga ugat. Maliliit po. Sa ugat na yan ay tumutubo ang puno. Gaya nito, puno ito ng rima. So ito na makikita ninyo ang itsura ng rima na tumubo na po ng kanyang ugat. So ayan, may tumutubo po doon sa kanyang pinakaugat. Ayan, kaya tawag sa amin ay salinsing. Ayan, kanyang pinakadahon ay napakaganda. Ayan, di ba? May kahawig ito sa philodendron kung inyong pagmasdan ang kanyang dahon. O ayan, di ba? O, pakahaba. O, 1, 2, 3, 4. Para siyang epiprenum. Ito ang ating rima. At talagang napakaganda at kulay verde. At ang hawakan mo ay magaspang. Ayan. Kulay verde at magaspang. At may line po siya na kulay mint green. Pagmasdan yung maigi ang dahon ng rima, dahil ito ay malaman ninyo kung ito ay rima o kamansi. Kasi may dalawang uri ito ng halaman o punong kahoy na halos magkawig din po sila ng kamansi. So, hanapin nyo ang aking vlog noon na ang bunga ng kamansi at ang bunga ng rima. Ganyan na ganyan ang itsura. Baka malilito kayo at sabihin niyo ito ay kamansi. Pero, ito ay pamilya siya ng kamansi. Ang rima at ang langka, kasama pang langka at marang. Magkakapatid yan sila. Yung makikita, o ayan o. Diba? Parang pwede rin siyang gawing ornamental, pero lumalaki ito sa paso. Ay, masisira ang paso nyo. Talaga namang nagiging puno ito na malaki. Ayan o. Hanggang doon ang puno. So, ayan. Hanggang doon. At nakita nyo na ang itsura ng dahon ng ating rima. Diba napakaganda oh. At hindi nyo ba alam, pwede itong gawing costume kapag sa mga fiesta-fiesta o kaya pag sa parade. Dahil matagal itong malanta o masira ang dahon niya dahil makapal. At sa araw na ito, ay ipinapakita ko na sa inyo ang bunga. Tingnan yung maigi ang bunga ng ating rima. Kakaiba doon sa ating kamansi, sapagkat ang kamansi ay may mga tinik-tinik. Kung nakita nyo ang mga puti na yan, ay ang mga katas o dagta ng ating rima. At may mga spots o that spot na kulay brown dahil yan ay malapit ng masira sapagkat ito'y maniba. Mabango rin ito kagaya rin ng marang o kaya ng langka. At ayan, may tangkay pa na kulay berde ang ating gulay na rima. At ngayon ay babalatan na ng aking kasama. Pero ipinapakita ko pa rin sa inyo na marami pa rin itong mga brown dahil bumili kami noon sa part ng Taclobo o sa anumang lugar mayroon ito. Bumili kami kaya nahulog yan. Kaya medyo nakita yung brown ay parang masisira ang part niya kasi malapit na itong maghinog. So sa ngayon, ito ay ating, depende sa inyo kung gugulayin ninyo o kaya ay gagataan ninyo. Kasi maraming proseso ang pagluto dito sa ating rima. So ang gagawin natin dito ay gugulayin lang natin para makita nyo kung paano gawin.
So ayan, kukunin ng ating kasama at babalatan na at alisin na ang kanyang tangkay na kulay berde. At makikita nyo talaga ang kanyang balat. Ayan, nakita nyo, di ba? Sa ngayon wala na yan dagta kasi ilang araw na yan bago binalatan. Siguro mga 3 days na. Kaya nawala na yung kanyang mga katas o kaya dagta na kulay puti. Kung titingnan nyo lamang ay parang normal na lang pagbabalat. Hindi kagaya ng kamansi, talagang napakadaming puti talaga o dagta niya sa katawan at super dami. Alos ganito rin sila. Kaso lang talagang kumatas na ito dahil sa ilang araw ay na-stuck na ito ang ating gulay kaya lumabas na yung makatas dahil nahulog ito sa pagsungkit. So, ayan, dandahan tayo sa ating pagbabalat. Siya nga pala at maraming uri po ng pagluluto yan dito sa atin po ng gulay na ito. Pwede po itong adobohin at pwede yung gisahin, pwede yung gataan, pwede yung ihalo sa mga option nyo lang sa mga nilagang baboy o karne ng baka o kahit anong uri pa ng kahit mga hipon. Masarap po ito ihalo ninyo. Promise. Parang lasang gabi. At kala mo'y laman lupa gaya ng mga kamuting kahoy o kamuting baging. Ito'y masarap. Ayan, binabalatan po maigi ng ating kasama. At talaga namang ang pagbalat nito ay dandahan at manipis ito, hindi kagaya ng iba na makapal. So ayan, nakita nyo ng kanyang loob. Talaga namang kakaiba, di ba? Wala yan buto na kagaya ng kamansi. Ang paghiwa, ayan, kita nyo naman. Dandahan lang. At may mga malilit siya na parang itim, ayan po ay hindi buto. Ayan po ay parang kung sa amin ay subok niya. Subok ng subok yung pinakagitna ng ating gulay. Para sa langka kasi meron ganyan subok din na itong itim-itim na parang mga dots. Ayan ang paghiwa ay ganyan. Depende sa inyo sa paghiwa kung gaano kalaki kasi itong ating gulay na ito ay madali maluto kasi maniban na. Mabango nga siya kung halos amuhin mo, mabango at talaga namang parang langka. So ayan, makapal yan ang kanyang laman ng ating rima at maputi. Ito ay medyo may katandaan na siya, pero kung bata pa, ganito rin ang kulay nito. Ayan pag-aalis ng mga subok sa kanyang pinakagitna kasi hindi naman makakain yan So talagang makapal at ginawa natin doon sa paghiwa kasi para hindi kaagad madurog ang laman dahil halo-haluin pa yan. So ayan, matatapos na ang ating paghiwa. Ayan ay depende sa inyo sa pagluluto kasi magluluto tayo ngayon ng gulay na rima. So depende sa inyo sa pag-slice. Kayo na ang bahala. Pero sinasabi ko sa inyo, ito ay madali siyang madurog ang kanyang laman kapag overcook na. Pero napakasarap. Habang nagiging overcook din siya, masarap na masarap kasi dumaramdaman na para siyang gabi talaga. Promise. Hindi ka magsisisi sa pagkain ito o gumawa ka ng mga pagkain. So ayan, tayo ngayon ay nagigisa o naglalagay na tayo ng mantika sa ating kawali dahil tayo ay maglalagay na ng bawang sibuyas. So kailangan talagang gawin natin ay gisahin ng maayos ang bawang sibuyas. Ipa-brown natin bago natin ilagay ang ating gulay kasi para yung amoy at ng bawang sibuyas ay talagang mapipit o kaya ay maluto siya. So ay nakita nagkulay brown na. Ilalagay natin ngayon ang gulay na rima. So ayan. Talaga naman napakaganda ng pagkahiwa natin at talagang hindi ka manghinayang sa ating lulutuin o sa ating pagkain na ito. Dahil minsan mo lang tumakaya sa buhay mo, nagmamahala na ngayon ang mga bilihin, so kailangan mo talagang magtiis sa mga ganito. At karamihan lang po tumutubo sa mga probinsya o sa parte ng Pilipinas din marami din. Kaso marami din pong gustong kumain ito, marami ding ayaw.
Pero sa amin po, sa Cebuan Romblon, ito abi pong kinakain sa oras po ng sabi nating pangailangan o kagutuman o ano pa man. So nilagyan na natin ngayon ng isang baso na tubig. At lalagyan pa natin yan ng mga ingredients para naman ay magkalasa. Nilagyan natin ng Ajinomoto. Kailangan masarap po ang ating gulay. At naglagay po tayo ng kaunting asin. Nasa inyo na po yung timpla kung paano nyo pasarapin ang inyong gulay na rima. At kung gusto nyo lagyan ng paminta, nasa inyo na po yun. Bahala po kayo sa diskarte nyo kung ano. Kasi itong akin naman ay optional ko lang. Pinapakita ko sa inyo na pwede kainin pala ang gulay na rima. Dahil masarap na at masustansya pa dahil ito ay may carbohydrates. Kahit hindi tayo kumain pa ng ibang pagkain. So ayan, madilaw na. Ibig sabihin ay luto na. Ayan, ready to serve na yan. At ayan, nakita ninyo ang aking niluto na ginisa na rima. So nilagyan natin yan ng dahon na kangkong na maliliit. So nilagyan natin yan sa top para may decoration naman. Kaya, di ba kasi sa inyo, simpleng pagkain, pwedeng pasarapin. Depende na lamang sa inyong pagluluto. Kaya walang imposible sa marunong magluto at mahilig sa pagkain ng mga native. Tikman na natin para masabi natin kung okay ba. O di ba ang sarap? Kaya ayan, kain-kain na tayo. Kaya kung may rima sa inyo, ay gawan nyo ng paraan. At gastos-gastos, di ba? Kasi sa syudad, walang ganitong pagkain. Dito lang yan. O kung mayroon man, hindi nila alam ang mga pagkain ganito. Kaya kung bago pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang i-like, i-share, and subscribe all. And hit notification bell para like ang update sa bagong video. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.